Good morning po sa ating lahat. So, tara po, kwentuhan po tayo tungkol kay Jesus habang ako ay nag-aalmusal ng yan, 2-piece burger steak. Tara po at yes, Jesus is so good. Kita nyo? Hallelujah. Okay. Iharap natin, hindi makita. Di ba? Tama na pala yan. Yan. Okay, kumusta po kayo mga kaibigan? Mahal kong kapatid sa Panginoong Jesus. Okay, so as I said, habang kumakain, kwentuhan po tayo. Bawat araw, napansin ko po lately, bawat araw hindi pare-pareho ang moods natin, hindi pare-pareho ang gising natin, pero bawat araw, if we choose to thank Jesus for everything, gagaan ang pakiramdam natin. Kasi alam nyo, always find something to thank Him. Always find a reason to thank Jesus. Dahil sa totoo lang po, it's overflowing. There are overflowing reasons for us to say thank you, Jesus. It's true. Very, very true. Like this one. Okay? And besides, nakita ko rin po yung danger, yung kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Very dangerous dahil hindi mo na nabibigyan ng pansin yung pagiging authentic mo, yung pagiging unique mo. At pag ganon, magiging delikado yung tinatawag na pananaw mo sa buhay. Lahat i-compare mo sa ibang mga tao. Ba't sila ganun? Ba't sila ganun? So, guilty po ako dyan, ha? I'm not saying this na parang hindi nangyayari. Nangyayari po. That's why, sabi nga ni Paul sa Bible, na tayo mga Kristiyano magpalakasan. Magpalakasan po tayo. Okay? Tignan po natin yung kahinaan ng iba. At tayo po ay magbigay ng mga payo. Ano bang pwede mong ibigay na payo? Ano bang pwede mong sabihin? At mula doon, tingnan nyo, magiging two-way po yan. Kapag natinig niya yung payo mo, dahil galing nga sa Bible yon, magiging napakaganda po ng resulta sa kanya. Malay mo, darating ang panahon, papayuhan ka rin niya. Ganyan ang power ng kapatiran. Sa Panginoon. Kaya nga po ang church, hindi po siya institution. Ang church po ito tayo. Katawan po natin. Not an institution. Nasa church po yung pagmamahalan, okay? Pag-uunawaan, except sa mga aso, of course, hindi sila nagkakaunawaan. Ang mga aso ay nagkakagatan. Ayun. Kasi pinagkagawa nila yung isang asong babae. Alam mo na yung ibig ko sabihin, okay? Magkakaroon na naman tayo ng mga tutang bago pag nabuntis. So, babalik na po doon. Ang church po, dinisign ng Panginoong Jesus para yung mga believers niya magkatulungan. Okay? The heart of Jesus as to lahat ng mga believers niya, lahat ng mga mananampalataya niya, magkaroon ng unity. Hindi naman siguro unity na parehong-pareho sa bawat ano. Alam nyo, yung pagiging unique mo, the Lord will use that one of these days. Paano? May mga bagay na ikaw lang pwedeng gumawa kasi dinisign ka ni Jesus for that. At the same time, there are things also na sila lang din ang pwedeng gumawa because in that way, they were being designed by Jesus also. Kaya talagang quits lang po lahat. Win-win solution. Kaya pag mamalitin ang sarili mo, do not compare yourself sa iba. Please. Napaka-importante po nito. When you are comparing yourself sa ibang tao, aminin mo, minamaliit mo ang sarili mo. Do not do that. You are very important to Jesus. Amen? We are very important to the Lord. Ayaw niyang parang
yung pinaghirapan niya sa krus, para patawarin ka, para tanggapin kang anak, ay minamaliit mo through comparing yourself sa ibang tao, especially you're comparing yourself to a non-Christian. That's a big, big insult in the face of Jesus. Don't do that. Okay? You are very important to Jesus because we are His children. Nasa Bible po, John 1:12, to those who receive Him, He gave them rights. Okay? He gave them the rights to become children of God. Ha? See? Napakaganda po ng puso ng Panginoong Jesus sa atin. Ito yung tayo ay kanyang gawing mga anak niya. Okay? At tayo po ay mga anak na niya nang magtiwala tayo sa finished work niya sa cross. It's all about the cross. Always point to the cross. If you meet someone along the way na hindi pa mananampalataya, ipakilala mo si Jesus sa kanya through the lens of grace, through the lens of the cross. Dahil napaka-importante po nito. Okay? Kasi pag hindi mo naman alam yan, malaking problema. Malaking problema po. Dahil ang mangyayari po ay magpapakilala ka sa tao, pagmamalaki mo yung mga ginagawa mo, yung mga church activities nyo, yung pastor nyo, yung sa church nyo, masaya sa church nyo, ampaw na pananampalataya. Iced tea. Ampaw na pananampalataya. You know what ampaw means? Walang laman. It looks so healthy on the outside, but on the inside, maniwala ka, ampaw nga, walang laman. At yun po ay malungkot. Malungkot, nakakaiyak. Okay? Dahil, ang dahilan lang para magkaroon tayo ng healthy na, ang tawag dito, pananampalataya, ay ang tumugon tayo doon sa ginawa ni Jesus sa cross. Ano bang hinihiling nun? Panampalatayanan natin yun. Kabusog, oh. Panampalatayanan natin yun. Pat pinampalatayanan mo yun, yung fulfillment, talagang nasa iyo na. Dahil ang fulfillment natin ay walang iba kundi si Lord Jesus. Yan pa. Hirap na ubusin. Pero, bigyan ko sa aso yung iba. Sayang. So, ang Lord po, siya po ang dahilan bakit tayo malakas, bakit tayo malusog, okay? Bakit tayo nakagagawa ng mga bagay. Yan ang grace. Wherein yung mga hindi nagtuturo ng grace, they think na, uy, sa sarili kong lakas, uy, kaya ko to. Kaya ko to. Why not? Diba? No. Walang magagawa ang sinuman without Jesus. Okay? Without His finished work, without the lens of grace. Jesus' finished work is very important. So, make sure if you're a believer, always bring, okay? Kung may sinishare ka ng good news, always bring that person to the lens of the cross of Jesus. Meaning, the grace of Jesus. Wala tayong ginawa, niligtas tayo, at dahil nag-uumapaw yung pagmamahal na naramdaman natin sa Panginoong Jesus, magiging delighted tayo na ito ay ipakita rin natin in response doon sa kabutihan ni Jesus sa atin. Hindi ating ginagawa just because, uy, kaya ko. Diba? No. We're doing it in response doon sa ginawa ng Lord Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nabayubay siya from 9 a.m. to 3 p.m. just to save you, just to love you. Okay? So, ang krus ang dahilan kung bakit tayo makapagsasabi, I am the righteousness of God in Christ Jesus forever. Kain po tayo. God bless.